welcome back sa ating YouTube channel, Rondi TV. Bago tayo magpatuloy, babati lang tayo ng magandang araw sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe ng aking YouTube channel, Rondi TV. May nang Pastor Apollo Kibuloy, ilipat na ng kulungan mula Camp Crame papuntang Payatas, Quezon City Jail, mga kababayan. Bago itong kulungan na paglipatan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang purma nga daw nito, mga kababayan, ayon sa ipinakita na larawan ng News 5 ay parang mall daw ito, mga kababayan. Mala SM, no? Yung itsura nitong bagong kulungan. Kahit na mukhang SM yung kulungan na, yung kulungan pa rin yan, mga kababayan. Rihas na bakal pa rin yung hihimasin dyan ni Pastor Apollo Kibuloy. Yun nga itong kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Nag-request ito na ilipat dapat itong si Pastor Apollo Kibuloy sa EEP, pero parang hindi ata pinagbigyan yung hiling, no, ng kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kahapon ito kahapon yung sinasabing ilipat itong si Pastor Apollo Kibuloy, pero hindi natuloy kahapon. Iwan ko lang itong araw na ito kasi nga anytime naman daw pwedeng ilipat na itong si Pastor Apollo Kibuloy mula sa Camp Crame papuntang Payatas, Quezon City Jail. Yan ang wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Okay, Pastor Kibuloy, today hindi natuloy, pero that could happen anytime soon kung ma-resolve ng korte. I'm wondering lang kung gaano kahanda yung BJMP, specifically yung yung new Quezon City Jail doon sa Payatas, para for somebody like Kibuloy. Ano ba sitwasyon doon sa Payatas? Ilan ba yung inmates doon versus ilan yung ang tawag doon, yung capacity versus yung real, and so on down the line. Alright, sir. Sa ngayon po, tama po kayo, hindi pa po namin na-receive si Mr. Kibuloy. However, the BJMP is on standby. Naka-alerto po tayo in case ma-effect ang transfer. Ito pong bagong facility na po ito ay ngayon meron pong 4,200. Ganda nga. Yan ba yung kulungan? Opo, ito po yung bagong Quezon City Jail natin, ma'am. Yan yung bago. Ito po yung reconstructed facility natin. Nag-decongest po tayo sa Quezon City Jail. Ay, parang SM eh. Ang gaya na nga sabi ko, parang mall siya, no? Anong capacity niya? Anong capacity sa kailan ngayon ang laman niya? Sa ngayon po, ang capacity po niyan ay 4,400. Meron po itong laman na 4,200. Kaya po may bakanting selda pa po na pang-ordinaryong PDL lang din. At yun po ang plano nating paglagyan kung sakali man pong ililipat. Ay kapareho lang din po ng isang ordinaryong PDL. Ano po ang typical na laman ng isang selda? Kasi bihira yung dito, mga solo selda. Ilan ang typical per cell? Ang typical po nating selda, ang laman po niyan ay 10 PDL. So, according to standard na po yan at may sarili po silang banyo dyan. Banyo na hindi covered, and then meron pong 5 bed banks na double sharing po. So wala po diyang VIP rooms? Walang VIP rooms dyan? Wala po, sir. Asahan. Wala po, sir. And sa part ng BJMP, we assure na walang VIP treatment. At wala rin po tayong any constructed single occupancy dyan. Walang kubol-kubol, kumbaga parang doon sa nakita natin doon sa Bilibid nung nakaraan. Yung may tama po, wala pong kubol. Yung may studio, yung may tennis court, gano'n. So, wala po, sir. double bank Sharing ang po nabanggit talaga nyo? yan. Double bank. So, sa isang selda, apat na kama? 5 pong kama ang pinaka-maximum capacity po niyan. So 10 ang laman. Double deck. So, pati yung mga babae ba, dyan din nakakulong? May separate selda sila dyan? Dormitory? May separate female dormitory po tayo. Ito po ay located sa Camp Karingal. Hindi dyan. Sir, linawin ko lang, sir, So, limang beds per room. Per cell. And ang bawat bed ba up and down, double deck, o ibig niyo sabihin 2 tao sa isang kama na nakahiga? Double deck. Double deck po ito na 5. So, 5 double deck. Okay, so tigisa pa rin silang kama. Yes, sir, 5 double deck.
Yes, sir. So, kung sakali si At Pastor... ang facility naman po, na-inspect na po natin yung facility na yan at may mga bakante po talagang selda pa. So, ordinary yung PDL po talaga ito. Wala naman pong special cell. Okay. Nakakapagdala po ba dyan ng, ng special food? Kasi may mga ibang detention facilities na pwedeng dalhan ng mga kamag-anak o mga supporter yung detainee. Diyan, pwede ba yung dalhan? Yes po, katulad din po ng isang ordinaryong PDL, pag may dalang pagkain ng dalaw niya, ay pwede rin pong papasukin, subject to inspection po yan. At of course, kung may dalang gamot para sa kanyang kalusugan, meron naman po tayong fully operational na infirmary at clinic dyan sa loob. Ilan po ang jail guards na nandyan, na naka-assign? Meron po tayong nasa 300 plus na jail officers po na naka-duty Kulangin sa yan. New Quezon City Jail and balak pa po nating dagdagan for additional Kulang yan, kay Kibuloy, security pag lumusob yung dyan. kung may mga ganyan pong instances na makocommit. Ano naman po yung ventilation? Kasi yan ang nirereklamo ng maraming detainee. Init na init daw sila. Paano po yung ventilation per cell? Ito pong bagong facility na po ito ay well-designed po yan according to international standards. At pina-check na nga po natin yan sa International Committee of the Red Cross at pasado naman po ang ventilation ng bawat selda po dyan. Tagusan po ang hangin. Kaya po ganyan ang design niya na malaki and then multi-story para kasya po ang lahat at tagusan ng hangin. Okay. Kasi sa nakaraan, yung mga ibang kulungan, tubuan ng kulugo yung... Yes. Parang, Katulad sa QCPD, sa Quezon City Jail. No? diba? Lumalabas daw yung Nagkakaroon galis ng nila. epidemic ng Lumalabas daw yung mga allergies, saka yung pong may psoriasis, lumalabas daw dahil sa init. So Tama hindi po, naman isang ganyan, common may disease ventilador, po natin yan may tuwing ventilador ba summer. sa loob? Yes po, yun po yung pinaka-ventilation, dagdag ventilation is ventilador. Bawal po ang aircon dyan, walang naka-aircon. So yun lamang po ang ventilation nila. Sir, what are prisoners allowed to bring into the jail system? What is barred and what is allowed? Cellphone, for example, sir? Opo, ang allowed lang po. Sige po. Okay, sir. Pwede ba mag-cellphone? Hindi po pwede ang cellphone, hindi rin po pwede ang kahit anumang gadget. Okay. May access naman po sila sa kanyang lawyer at sa kanyang visitors through e-hearing at may mga idalaw naman po tayo. Okay. So, anong personal effects po pwede nilang dalhin sa loob? Actually, ang allowed lang po ay yung kanyang personal na gamot at underwear. Kasi may uniform naman po ang PDL natin. May jogging pants na issue yan at may yellow t-shirt. Ang pagkain naman po ay meron tayong provided na pagkain para sa kanya. But of course, kung may dadalahin po yung dalaw sa kanya, pwede rin subject to inspection. Yung pala, may uniform pala, hindi wala ka ng problema. Parang nagle-level up na yung mga BJMP system, grabe, dating Manila City Jail dati ka. So, Superintendent, I understand yung mga kasama ni Kibuloy, yung co-accused ng mga babae, nandun na sa female dormitory ngayon? Tama ba yun? Wala pa rin po, ma'am. Wala pa rin po kaming nare-receive na information at wala pa po talaga in BJMP custody. On a different note, ay tatanong ko lang, nung hinarap kasi sila Kibuloy at saka yung mga kasama niyang akusado, nakatakip yung kanilang mga muka. Ano ba protocol dyan? Paano, usually nakikita namin ay hindi naman nakatakip yung mga muka nung mga hinaharap na akusado. Ano bang protocol nyo dyan? Sa BJMP po kasi, sir, hindi naman po namin practice talaga na iharap sa media ang akusado kasi usually committed na po sila may court order na. But for public documents, of course, may freedom of information naman po. Pwede naman pong i-release ang kanilang mugshot and other public documents po. Sir, kung sakali lang na madestino dyan si Kibuloy, do we assume that he will be sharing the room with 8 other people? Well, 9 other people. No, dalawa sila 8 other people? Or kasi sabi nga niyo, mga 200 pa yung bakante na more or less, diba? Na out of dun sa allowed capacity. Will he get a room all to himself in the meantime? Or will he have to share it with 8 or 9 other people?
Sa ngayon po, he will have to share with other PDL po. Hindi lang po kasi isang selda yung location na yun, kundi maraming series of selda po yun. So, he will have to share kung saan pong bakante. Ngayon po, as to the assessment naman po, kung mag-isa siya o dalawa sila ng co-accused niya, we will depend sa kanilang classification po at security assessment. Kung may threat naman po talaga for protection din, safety and security, pwede naman po. Pero kasama niya pa rin ang ibang PDL doon sa cell block. Marami po kasing selda yun sa isang may face-in ba dyan? Kasi sa Bilibid merong ganon na mga 2 months actually dun sa parang hospital nila. Nagdun muna yung mga bagong pasok Diyan ba merong ganon kahit a few days lang dun sa medical facility muna or some other isolated area bago ipasok dun sa selda? Meron din bang ganyan dyan? Meron din po, ma'am, pero on the day na po kasi yung medical check-up natin Actually, ang plano po natin sa ating offline, pag kung darating siya ngayong araw, sa susunod na araw, diretso po muna siya sa medical infirmary. Yes. At kapag na-check po siya na healthy naman siya at fit naman, diretso na po siya sa selda ng mga bagong commit natin. So within the Kasi day, wala pong selda pasok yung na siya sa infirmary selda. natin, ma'am. Walang selda. Pasok na selda po. Wala po tayong selda sa medical ward natin. Okay. Sir, paano na lang? Kasi matagal na ako hindi nakukulong. Hindi po pala nakukulong. Nakakadalaw. I'm just curious once you are incarcerated dyan sa BJMP o dyan sa QC jail, is there a schedule of activities or wala lang, bahala ka lang sa buhay mo, gising, tulog and all that? Are there other facilities available to them for whether leisure or Gymnasium, for example. Yung mga napapanood natin sa mga pelikulang Amerikano, yung mga ganun, na pwede sila mag-wait. May library. Marami nagpapakulong tell us about kung ano yung Facilities. Tsaka anong daily life dyan? For example, pag si Kibuloy nandyan, anong daily life niya? Opo, ganito po yan. Pagising po niya ng morning ay accounting. Kailangan? Around 6 a.m. And then po after niyan, magbe-breakfast siya. Kung ano po yung breakfast namin, budget namin sa PDL, yun lang din po yung ibigay din naman sa kanya. Which is how much, sir, per meal, Then, per day? 70 pesos per day po ang budget ng pagkain namin. So, yun naman po, makikita naman po niya yan kung sa loob. So, Then, mas mataas mag-a-attend po siya ng 21 pesos ng NEDA. Sabi na Pero hindi naman yun. makikita mo kagad yun. Parang 63 Doon 70. Sa kanila 70. sabagay, Yung 63 Ang bilis mo Ang bilis mo. Sige, sir. After breakfast, And then, after that po, mag-a-attend po siya ng mga activities niya katulad ng hearing. Kung merong hearing, Okay. dadalhin siya sa labas o kaya virtual hearing, meron po tayong facilities. Kung wala naman po siyang hearing, mag-a-attend po siya ng mga livelihood activities kung gusto niya. Meron tayong recreational activities. Ano sir ang recreational at activities? other mga activities kung ano. Basketball. Meron po tayo doon, Three-point shooter library, to si ano. may basketball court. Pero sa ngayon po, naka-hold po yung basketball court kasi ginawa po natin mo ng parking area ng bus. Okay. Mahilig pa naman mag-basketball Okay. si Pastor. Sir, kasi pastor to sir would he be allowed, for example, to preach or to convert? Prayer meeting. Prayer meeting, so Bible study. prayer Sa preaching po, hindi po. But of course, he is allowed to practice his religion and attend to his religious activities. Pero ang preaching po, hindi po allowed. Even sa other PDL, hindi rin po allowed. At ano po? Pinapayagan ba sila, Sir Superintendent, na kunyari magbuo ng maliit na prayer group among his inmates, yung mga kabilang selda o yung mga kasamahan niya sa selda niya? Okay lang ba yung mga ganun na activity, Sir? Sisigaw ka. Sa ngayon po, yung pagbubuo ng mga ganyang Bible study group, may mga nangyayari po niyan, pero supervised po yan. Okay. Supervised. At of course, kailangan ng permission pa po ng ating warden. Okay. Papaalam. Pwede kasi mag-organize sila ng escape Kasama, di ba? Mag-uusap-usap. Well monitored naman po yan. Yung takbo ng usap mo talaga. Superintendent, mukhang bagong-bago tong facility nyo. Kailan pa po ito tinayo? At saka kailan siya naging operational? Ito po ay itinayo before pandemic.
Natapos po siya this year. Nakapaglipat po tayo the April of this year. Okay. Kalilipat lang po niya. Superintendent, what happens to the old Kaya siya bagong-bago. Quezon City Jail? Ano mangyayari doon? Wala na. Ito pong old Quezon City Jail ay na-turnover na po namin sa local government of Quezon City. So, magkakaroon ng reuse na siguro yan sa facilities o sa lupa, no? Parang ganun, sir. Okay. Okay, Yes, sir, it's possible. Kasi po yung lote pong pinagtayuan natin ay binigay din po ng local government of Quezon City. Okay, maraming salamat for joining us here Pahabol lang on ako. Storycon. One last question. Sorry. Sir, can you give us something lang kung ano yung, what kind of food you serve there for 70 pesos a day, like breakfast, lunch, dinner? Kung ano maasahan ni Kibuloy kung walang magdala ng pagkain sa kanya? Masusunod pa rin naman po as much as possible ang nutritional value. Ang kanin po, yung pinakamurang kanin natin na nakukuha sa NFA, yung may mga kulay pong konti at saka fortified with vitamins. Tapos meron din po yung substitution na lang po ngayon. Halimbawa po yung sa mga patatas at carrots, sometimes sayote po ang nakaserve natin. Okay. Pero as much as possible, nasusunod po yung menu natin na karne, gulay at chicken. Okay. Baka pwede makakuha ng tipang neda. Yun siguro sasabihin mo, no? Yun ang itong bagong kulungan ng Payatas Quezon City Jail ay pinagawa ito anong panahon ni Pangulong Duterte kasi nga bago mag-pandemic mga kababayan. Nakinabang din itong si Pastor Apollo Kibuloy sa mga proyekto katulad nitong kulungan na ito ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. Samantala, pwede rin sigurong magtayo ng baka magtayo ng simbahan itong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa loob ng kulungan. Magulat na lang tayo itong Payatas Quezon City Jail ay tawagin na ito. Palitan na ito ng pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy na KOJ Payatas Quezon City Jail mga kababayan. May KOJC dyan sa may malapit sa dyan lang din sa Quezon City dyan sa may malapit sa LTO ng Novaliches, mayroon dyan, malawak na malawak yung compound dyan, parang inarangan ng pader. Malapit sa harap ng SNR, may KOGC dyan. Alam ko kasi dyan din ako nakatira malapit dyan noon. Napakarami membro ng KOGC dyan. Siguro hindi naman magutom itong si Pastor Apollo Kibuloy pag inilipat din doon kasi nga maraming membro ng KOGC na nasa Maynila. Siguro naman hindi pabayaan nila itong kanilang butihing pastor na si Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan. Yun ang handito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo kay Ma'am Berje Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Kay Armando Cabrera, shoutout sa iyo idol. Kay Ma'am Susan 786. Kay Lods Rosalie Malit shoutout sa iyo. Kay Resalino Pires, shoutout Shoutout na rin kay Bayani Magnayon, shoutout kay Anyong. At sa lahat-lahat na lang maraming salamat sa inyong patuloy na suporta kahit wala na tayong views, Anong nangyari sa ating YouTube channel? Bakit nawala na yung ating mga viewers? Hindi na bale, basta tuloy pa rin tayo mga kababayan. Hanggang dito lang muna. Once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa.